Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kababalaghan PH. Itago niyo po ako sa pangalang si Romano, kasalukuyang residente ng isang baryong sakop ng probinsya ng Quezon Province. Taga rito po kasi ang aking napangasawa. Ngunit ang totoong kwentong ito na gusto kong ipahagi sa inyo ay nangyari noong panahong binata pa ako sa aking mismong probinsyang pinagmulan, sa probinsya ng Kabisayaan. At ang kwentong ito ay totoo at walang halong kahambugan o kasinungalingan. Tatlo kaming magkakapatid at isa lang ang babae sa aming tatlo. Siya ang aming nakatatandang kapatid. Tipikal na sinaunang probinsya o baryo noon ang aming baryo o lugar. Kung ito'y ilalarawan magmula sa mga kabahayan sa uri ng mga hanap buhay, ay masasabing ito ay malayo o ibang-iba sa ating kasalukuyang panahon. At ang aming probinsya ay hindi rin nakaligtas sa mga totoong kwento o mga pangyayaring pangkababalaghan. Si Itay Diosdado, o mas kilala sa aming lugar noon na si Itay Dadoy, ay kabilang sa mga sabongerong mahihilig dumayo ng sabong saan-saang mang lugar. Kasama niya ang kanyang mga kapatid o ang aking mga tiyuhin at ang kanyang mga kumpare. Hindi rin nakaligtas sa aming probinsya noon patungkol sa mga sabongerong di umano'y may mga tangang karagatang sapin, anting umutya sa kanilang katawan at kalimitang ginagamit nila ang mga yon bilang pampaswerte sa kanilang mga alagang mga panapong. Mayroon din namang mga sabongero noon sa aming probinsya na walang tangang mutya o pampaswerte, pero biniyayaan sila ng mga panapong na kung tawagin ay mga sinyaladong mga panapong. Malalakas at swerte ang mga ito pagdating sa bakbakan. Ngunit ang ibang mga sabongero'y naniniwala sa mga pamahiin. Kinikilatis nila kung anong merong kakaiba sa kanilang mga panabong, mga hindi pangkaraniwang inaasal o inuugali ng kanilang mga panabong, bago nila ito dalhin sa anumang sabungan upang ihanap ng makakabanggang panabong. At sa aminin man natin o hindi, bilang isang taong nagkahilig sa larong kung tawagin ay sabong, ay gusto nating magkaroon ng alinman sa mga nabanggit kong yon. Ang magkaroon ng mutya para sa kanyang panabong, magkaroon ng isang sinyaladong panabong, at mga nalalamang mga pamahiin. Ngunit iba ang mangyayari sa aming buhay, lalong-lalo na nga kina Itay Dadoy at sa aming mga tiyuhin ng mga panahong yon, dahil sa hindi namin maipaliwanag na mga pangyayaring biniyayaan sila Itay ng isang uri ng panabong na ayon sa kwento nila Itay sa amin, yun daw ay nanggaling sa isang engkantong nakatira sa malaking punong manggang matagal nang nabubuhay sa mismong likuran ng aming lukaran sa bundok. At ang panabong na yon na bigay ng engkanto kina Itay ay nagbilang ng maraming tagumpay sa larong sabong. Isang kakaibang uri ng panabong, isang nakamamanghang panabong, at may kakaibang inaasal sa tuwing ito'y nasa loob na ng sabungan at nakikipagpakbakan. Isang panabong na nang maglao'y tinawag na nga naming magkakapatid na ang aming alagang panabong. Araw noon ng Biyernes ng hapon, kararating lang naming magkakapatid noon sa aming bahay galing sa school, nang marat na naming nag-iinuman ng tuba sina Itay Dadoy, ang aking dalawang mga tiyuhing sina Tiyo Mores at si Tiyo Bining. Si Itay Dadoy ang pangalawa sa kanilang tatlong magkakapatid. Sa inumay rinig na rinig ko ang kanilang kwentuhan, at ang kanilang pinag-uusapan ay tungkol sa matandang lalaking dayo lamang sa aming baryo, at siya'y nagngangalang si Lolo Doroy. Isa itong mahusay na manggagamot sa anumang uri ng karamdaman, kagagawan man ito ng aswang o di kaya'y ng kahit anong nilalang. Nagmula raw ito si Lolo Doroy sa isang malayong probinsya. Nag-iisa lamang ito na sumampas sa aming baryo. Nang unang araw niya sa aming baryo'y pinagdudahan siya ng iba sa aming mga kalugar na siya isang pulubi o di kaya isang baliw. Nasabi nila yon dahil sa kanyang panlabas na anyo. May dala itong sakong bag kung saan ay naroroon na ang lahat ng kanyang mga kagamitang ginagamit sa panggagamot at ng kanyang mga kasuotan. Mahaba ang kanyang kulot-kuluting maputing buhok. Ganoon rin ang kanyang bigotit balbas. Kulubot na rin ang kanyang balat. Sa kanyang panlabas na anyong yon ay hinusgahan siya ng ibang mga nakakakita sa kanya, dahilan upang siya'y pantirihan ng mga ito.
Lumapit siya sa aming mismong punong barangay noon upang magtanong kung maaari pa siyang manirahan sa aming baryo. Ngunit maging itumay, pinandirihan nito ang matanda at pinagdamutan ng tulong at awa. Inisipan ng aming kapitang baka siya ay isang aswang o di kaya'y magnanakaw. Ipinagtabuyan niya si Lolo Doroy at pinagbantaang papatayin siya sa oras na siya'y bumalik pa o di kaya'y hindi ito umalis sa aming baryo. Nakakaawang tingnan ang nooy paika-ikang naglalakad ng walang direksyon. Naglalakad ng walang direksyong matandang lalaki. Ngunit sa kabutihang palad ay nakasalubong niya sa daan ng bundok ang tatlong magkakapatid na sina Itay Dadoy. Teka lamang Kuya Morris at Bining, nakikita niyo ba ang nakikita kong makakasalubong natin sa daan ng bundok na ito? Ang sambit ni Itay Dadoy sa kanyang dalawang kapatid. Oo Dadoy, isang matandang lalaki at hindi pamilyar sa akin ang kanyang itsura. At saka nakakaawa naman siya dahil parang siya'y pagod na pagod at gutom na gutom. Kaya na nga Kuya Morris, talagang nakakaawa matandang yan. Matinding awa kaagad ang nooy nararamdaman nila Itay nang makita nila si Lolo Doroy. Hindi nila ito hinusgahan ng kung ano-ano. Sa halip ay lumapit kaagad sila rito at kinausap nila matapos bigyan ni Itay ng tubig na maiinom ang nasabing ekstrangherong matanda. Lolo, saan ba ang punta nyo? Ba't po parang kayo po'y nag-aalsa baluta? Taga saan po ba kayo? Ang tanong ni Tio Morris sa matanda. Tinitigan muna silang tatlo nito. Saka ito nagsalitang, hindi ba kayo natatakot sa akin? Hindi niyo ba ako ipagtatabuyan at husgahan na katulad ng mga tao sa paryong ito? Lolo, bakit naman yun gagawin namin sa inyo? Wala po kaming karapatang humusga ng aming kapwa. Lalo na't hindi po namin kilala na katulad niyo po. Sinundan kagad ni Itay Dadoy ang sinabing yun ni Tio Morris at sinabi niyang, totoo po at tamang lahat ang mga sinabi ni Kuya. Lolo, sa tingin po namin ay kailangan niyo po ng tulong at hindi po panghuhusga. Lolo, sabihin niyo po sa amin kung ano pong may tutulong namin sa inyo. Ano pong pangalan niyo at bakit po kayo naririto sa aming baryo? O maliwalas ang itsura ng matanda nang marinig niya ang mga sinabing yon ni Itay Dadoy. Kasunod noy, doon na siya nagpakilala kina Itay at ganoon rin sila Itay sa kanya. Ganoon po ba Lolo? Nanggaling po pala kayo sa malayo pang probinsya at kung saan saang baryo o lugar na po kayo nakararating pero wala pong tumulong sa inyo. Lolo, ano po kaya kung sumama na kayo sa amin pauwi para po makakain na rin kayo sa aming bahay at makapagpahinga na rin? Ang sabi at alok ni Itay sa matanda. Mabuti pa nga Lolo. Pauwi na rin kami. Nanggaling kami kasi sa kabilang parayo dahil sa kami po ay dumalo ng sabong roon. Pero minalas po kami. Natalo pong lahat ang aming mga panabong. Ano po, Lolo? Sumama na po kayo sa amin. Ang pahabol namang sabi ni Tio Bining. Sige mga iyo, sasama ako sa inyo pero baka magalit sa inyo ang inyo pong punong barangay. Ha? Ano po Lolo? Bakit naman siya magagalit? Masama po bang tumulong ng kapwa? Ang nooy gulat na pagkakasabi ni Tio Morris. Nanggaling na kasi ako sa kanya kanina upang humingi ng tulong kung maaari ba akong manirahan sa baryong ito. Pero ipinagtabuyan niya ako at sinabing huwag nang babalik pa rito. Ano? Ang halos magkakasabay-sabay na pagkakasambit nila Itay. Huwag mo siyang alalahanin, Lolo. Tama, siya nga po ang aming punong barangay rito. Pero sa oras na palayasin ka niya, dito mismo sa baryong ito, lalo na't sa aming bahay, ay kaming tatlong magkakapatid na ang makakabangga niya. Walang mali sa aming ginagawang pagtulong sa iyo. Kaya't wag na wag siyang magkakamaling palayasin ka sa amin. Magkakasabay-sabay namang sumang-ayon sa mga sinabi niyo ni Tio Morris, sina Itay at si Tio Bining. Dahil doon, napapayag na nga nilang sumama sa kanila si Lolo Doroy. Pinakain nila at binigyan ng may susuot na mga damit. Si Lolo Doroy, hindi nila ito hinusgahan. Sa halip ay itinuring namin siyang totoong kapamilya. Labis-labis naman ang pasasalamat ng matanda kina Itay at maging sa amin nila inay. Dumito ka na po sa aming bahay, Lolo Doroy. Malayo po ang aming bahay sa karamihang kabahayan.
dahil sa ito'y nasa parting paanan na po ng bundok. Ang sabi sa kanya ni Itay, "Maraming salamat, iyo." Sumunod namang nagsalita si Tio Morris at si Tio Bining at sinabi ng mga itong maaari siyang pasyalan ng matanda sa kanilang tahanan sa kahit na anong oras. Sa paglipas ng mga araw ng pananatili ni Lolo Doroy sa aming bahay, ay doon nalaman naming isa pala siyang manggagamot, mahusay na manggagamot. Kayang-kaya niyang magpagaling sa lahat ng uri ng sakit sa pamamagitan ng kanyang langis na nasa loob ng kanyang botelya at nakababad sa mga ugat ng mga halamang gamot. Bukod pa roon, may nalalaman rin siyang buhay na mga salitang pangontra. Sa anumang masasamang nilalang, maraming beses niya itong pinatunayan sa aming pamilya nang magkaroon ng karamdaman ng isa man sa amin. Napapagaling niya kaagad ang mga ito nang walang kahirap-hirap, ngunit sa paglipas pa ng mga ilang araw, isang sipsip na tanod ng aming baryo ang nakakita kay Lolo Doroy sa aming bahay. Ang animal na matanda, kinupkup pala siya ng 3 magkakapatid. Na sila Dadoy, hindi pwede ito. Kailangang malaman kaagad ito ni Kapitan Hermenio dahil baka malasin ang aming baryo. Ang sabi ni Mang Pulding sa kanyang sarili, ang tanod ng aming baryo. At nang yun ay tuluyang makarating na sa kaalaman ng aming kapitay. Punyata! Pulding! Totoo ba ang mga balitang ito? Totoo bang ang mabahong matandang yon? Totoo bang ang mabahong matandang yon ay nasa poder ni Dadoy? Woke up, malinaw kong nakikitang nagkakape silang magkakapatid habang hinihimas nila ang kanilang mga panabong. Kaharap ang ekstrangherong matandang yon sa loob ng mismong bakuran ng kapatid nilang si Dadoy. Magpadali ka, Pulding. Papalituhin mo ang lahat ng ating mga tanod at sehepe. Sabihin mo may palalayasin tayong peste sa ating iniingatang teritoryo at meron tayong mga kababaryong tuturuan ng leksyon sa oras na sila hindi pumayag sa gusto kong mangyari. Nagmamadaling umalis ang tanod na sipsip na si Mang Pulding. Samantalang si Kapitan ay naghanda kaagad ng kanyang sarili. Kinargahan niya ng bala at isiniksik sa kanyang tagiliran ang kanyang maiksing baril at nang makumpleto ng lahat ng mga tanod, ay magkakasama na ang mga itong naglakad sa iisang direksyon. Sa direksyon o lokasyon ng kinatitirikan ng aming bahay sa paanan ng bundok. Napahinto ang masasayang kwentuhan nila Itay kasama si Lolo Doroy nang biglang kumahol ng napaka-agresibo ang aming mga alagang mga aso. Nagsisipagtakbuhan na ang mga ito patungong direksyon ng mga tanod at ng aming kapitan. Naibaling naman kaagad nila Itay ang kanilang paningin sa direksyon ng mga ito. Bakas sa itsura ni Kapitan Hermenio ang matinding galit ng mga pagkakataong yon. "Ang inyong kapitan at ang mga tanod, mga iyo." "Opo, Lolo Doroy. Huwag po kayong matakot. Haharapin namin sila." Ang sabi ni Tio Morris na siya namang pagsang-ayon kaagad nila Itay Dadoy at Tio Bining. At nang nasa harapan na nga nila ang mga ito Morris, Dadoy at Bining, ano ba itong kalokohang ginawa nyo? Bakit inampon nyo dito sa bahay na ito ang ekstrangherong matandang lalaking yan? Ang sabi ng aming kapitan sa kanila, "Kap, tama po kayo riyan sa mga sinasabi nyo. Isa nga siyang ekstranghero dito sa ating baryo. At bukod po sa siya isang ekstranghero sa inyong paningin, ay matanda rin siya. At bilang taong may kakayahan namang tumulong sa kanya, bakit natin siya pagkakaitan ng tulong?" Morris, alam mo't naiintindihan mo ba ang mga sinasabi mo? Paano kung ang matandang yan ay salot o di kaya isang malas, isang aswang o di kaya mambabarang o mangkukulam? Paano mo maililigtas ang ating baryo sa kahihiyan sa oras na mangyari yon? "Kap, pasensya na po at mawalang galang na po sa inyo. Hindi po ba't meron tayong kasabihang huwag nating husgahan kaagad ang nilalaman ng libro kung hindi pa natin ito nababasa? Higit sa lahat ay huwag nating husgahang pangit ang nilalaman ng isang libro. Dahil lamang sa ating nakikitang kasiraan nito, tinulungan namin si Lolo Doroy dahil hindi yun ang nakikita namin sa kanya. Isa siyang mabuting tao, isang taong nangangailangan ng tulong." Basta! Paalisin nyo ngayon din mismo sa baryong ito ang matandang lalaking yan. Kung ayaw nyong tatlong... Ituloy mo, Kap. Ituloy niyo po, Kap, kung anong ibig niyong sabihin. Gawin niyo kung anong gusto niyong gawin. Alam naming magkakapatid na walang masama sa aming ginagawa. Kaya ipaglalaban namin ito kahit pa'y magkamatayan tayo.
Ngayon, Luisa asawa ko, pumasok kayo sa loob ng ating kubo. Isama mo si Lolo Doroy at ang ating mga anak. Isara niyong maigi ang bintana at mga pintuan. Ang dinig naming utos ni Tay Dadoy kay Nay Luisa na siya namang mabilis naming sinunod. Opoy, matapang kayong tatlong magkakapatid. Manang-mana nga kayo sa inyong amang si Mangamboy, ha? Pero, sige, tingnan natin kung may bubuga kayo. Matapang kami dahil alam naming nasa tama ang aming ipinaglalaban. Pagkatapos na sabihin yon, ni Tay Dadoy ay hinugot kaagad nilang tatlo ang kani-kanilang matatalas na mga itak na nasa kani-kanilang mga tagiliran. Kampante ang mga tanod maging si Kapitan dahil tatlo lamang sila itay, ngunit marami ang bilang ng mga tanod. Sige na, paikutan nyo na ang tatlong mga yan. Susundin na sana ng mga tanod ang utos na yon ni Kapitan, ngunit bigla na lamang napahinto ang mga ito at nahihintakotang nagtataka sa mga sumunod na mga pangyayari. Maging sinaitay dahil sabay-sabay na nagsipagtilaukan at nag-iingay ang mga alagang panabong ni Tay Dadoy. At sinabayan pa yun ng pag-aangil ng aming 5 mga alagang mga aso. Mga nakakatakot na ang mga pag-aangil ng aming mga alagang mga asong mga alpas. At marahan ang naglalakad. Papalapit ang mga ito sa grupo ng mga tanod. Aminado sila itay, lalong-lalo na nga kami sa kung papaanong nangyaring tumilaok ng sabay-sabay ang mga panabong na itay at ang aming mga alagang mga aso ay biglang naging agresibo. Papaano bigla-bigla na lamang ang mga ito naging agresibo? Kakap, bumalik na lamang tayo. Delikado. Mukhang hindi nagbibiro ang mga alagang aso ni Dadoy. Ano'y sabi ng isang tanod? Oh, pweset, siniswerte pa rin kayong tatlo. Morris, Dadoy at Pining, tandaan nyo ito. Papalik kami rito ng paulit-ulit hanggat hindi nyo pinapalayas ang matandang lalaking yan. Tayo na! Tumalikod ng padabog sa Kapitan at naglakad palayo ng aming tahanan kasama ang kanyang mga tanod, at doon lang tumahimik ang aming mga alagang mga aso at ang mga panabong ni Tay Dadoy. Naiwang nagtataka sa mga pangyayari sila itay. Hindi sila makapagsalita sa kakaibang mga pangyayaring ganoon sa aming mga alagang mga aso at mga panabong ni itay. Ilang sandali pa "Huwag kayong mag-alala mga iho. Huwag niyo nang problemahin pa sila, Kapitan." Lolo Doroy, ano po bang ibig niyong sabihin? Dadoy, Morris at Pining, maraming salamat sa inyong ginawang tulong sa akin. Hindi ko ito makakalimutan kailanman. Pero malalagay lang kayo sa peligro sa oras na manatili pa ako rito. Lolo Doroy, huwag niyo pong sabihin aalis na kayo rito. Huwag niyo pong intindihin pa ang mga sinabi ni Kapitan kanina. Hindi na babalik pa ang mga yon rito. Morris, mga iyo, sa bundok ako maninirahan ng mag-isa. Kaya ko namang mabuhay doon. Paulit-ulit pang pinigilan nila itay si Lolo Doroy. Ngunit buo na ang desisyon ni Lolo Doroy. At doon isang magandang idea ang pumasok sa isip ni Tay Dadoy. Huwag lang mapalayo sa amin si Lolo Doroy dahil sa ang katotohanan ay itinuring na nga nila itong parang ama. Lolo Doroy, may naisip po akong magandang paraan at sana po'y mapagbigyan niyo po kami. Ano yun, iho, Dadoy? Doon po sa aming lukaran sa bundok. Doon po muna kayo manirahan. Total palagi naman kaming umaahon doon. At saka mayroon namang dingding at papag na maaari niyo pong maging pahingahan doon. Mayroon na rin mga kagamitang pangkusina at doon, Lolo Doroy. Sige mga iho, payag na ako na doon na muna sa inyong lukaran. Nabanaag ko ang ngiti sa itsura nila itay. Nang marinig nila ang pagpayag na yun ni Lolo Doroy, halos araw-araw nilang pinupuntahan sa aming lukaran si Lolo Doroy. Binibisita nila ito doon at dinadalhan ang mga pangangailangan nito. Ganoon kung tumulong sina itay sa kanilang kapwa. Lalong-lalo na nga sa isang matandang katulad ni Lolo Doroy. Hanggang sa isang araw noon, may sinabi itong si Lolo Doroy kina itay. At yun ay, kuwan mga iyo, may sasabihin ako sa inyong importante. Ano pa yun, Lolo Doroy? Sabihin niyo po't nakikinig kami. Mga iyo, bukas araw ng Biyernes ng gabi, maaari ba kayong tatlong pumarito at maibibigay ako sa inyong tatlo bilang kabayaran o ganti sa napakalaking utang na loob ko sa inyo. Tatanggi pa sana sila itay
sa kanyang ibibigay na yon. Dahil ang kanilang ginawang pagtulong sa kanya ay walang anumang hinihinging kapalit. Ngunit, sige na mga iho, huwag niyo sana akong tatanggihan. Bihira ang mga taong katulad niyo na handang itaya ang kanilang mga buhay para lamang sa kanyang kapwa. At hindi ako papayag na hindi maging maganda ang kinabukasan ng inyong pamilya. Kaya naman ay sana'y pumarito kayong tatlo bukas ng gabi. Nahihiwagaan man sila Itay kay Lolo Doroy at napapaisip silang tatlo kung ano kaya ang ibibigay nito sa kanilang tatlo. Ngunit kalaunay pumayag na rin sila sa gustong mangyari na yun ni Lolo Doroy. Abangan niyo po mga mahal kong kababalaghan PH ang kasunod ng kwentong ito na ating pinamagatang ang aming alagang panabong. Maraming salamat po sa mga bagong subscribers ng ating channel na ito, Kababalaghan PH, at sa ating main channel, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan. Sa mga hindi nag-escape ng ads, maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli po, magandang araw po o gabi sa inyong lahat.